maganda kasi from first day pa lang may mga breaking the record na eh. So, yan, it means na yung mga kabataan natin, na-inspired na sila. At saka yung, kumbaga sa ano, gusto na rin talaga nila na yung sports natin ay ma-develop na ng tuluyan. Kasi ang dami na nag-grow at saka yung mga facilities na track oval, ganito, parang nasa abroad ka na rin. So, malaking bagay po yun. Sa totoo lang po, ang Olympics ay hindi biro, no? So, sakripisyo yan na may standard yan eh, na tina-target. So, yung Philippine Olympic Committee, tapos yung standard yun, halimbawa, ang long jump, ang standard na i-hit mo is 650. So, kailangan ma-over mo yun para ma-qualify ka na, para makapokus ka. At the same time, yung isa pang gate pass dyan, yung SEA Games, Asian Games, para yung performance mo is makikita talaga nila na hindi nag-deteriorate kung gusto mo talaga ma-qualify para sa Olympics. Kabataan na nag-inspire sa ating larangan ng palakasan, huwag silang sumuko. Hindi ganon kadali ang maging isang atleta at estudyante. Napakahirap kasi bakit? Siyempre, yung buhay mo, ilalaan mo dito eh. Hindi ito umaga isang araw lang. Whole year na training mo, whole year na nag-aaral ka. Kaya dapat disiplinado, determinado, hindi nagsasawa. At saka yung respeto, bawal ang tamad. Itong sport, hindi to isang iglap lang na champion ka kaagad. Talagang pinaghihirapan to, lalo na kung may tinatarget kayo na after palaro, SEA Games. Kahit bata ka pa, kung magaling ka, ilabas mo na. Para, kumbaga sa mahubog ka na ng dire-diretso, para maganda yung build-up ng foundation mo. Kasi kami, panahon namin sa Gintong Alay, 12 years old lang ko, 14 years old, naglaro ako ng SEA Games, 1981. Pagka 16 years old ko, break ang Philippine record at saka SEA Games sabay. So walang imposible ito, edad nila 18, nagpo-48 na. Ang galing.